Kumusta? Ngayon, sisiyasatin natin itong isang paksa na parang pamilyar pero alam mo yon, bibigyan natin ng ibang anggulo based dito sa mga material na binigay mo. Yung panalangin, pero hindi lang yung pansariling moment natin. Titingnan natin siya bilang isang, makapangyarihan at dinamikong puwersa, lalo na sa konteksto ng misyon, no? Mula sa pananaw ng tinatawag mong kingdom perspective. Tama ka dyan. At itong mga source na to, inilalarawan nila ang panalangin hindi bilang lumang ritual lang, kundi parang isang di nakikitang makina. Grabe yung term. May kakayahan daw magpabagsak ng pader, magpabago ng kalooban, at magpasiklab ng pagkilos na may malawak na epekto. So, ang mission natin ngayon, halukayan natin to, ang kahalagahan nito. Sige. Simulan na natin. Kadalasan kasi, di ba, iniisip natin ang panalangin parang personal lang. Sarili mo lang. Pero dito sa mga binasa natin, ito raw yung mismong tibok ng puso ng banal na interbensyon at pundasyon pa ng misyon ng Diyos dito sa lupa. Medyo malalim yun, no? Oo, malalim talaga. At binibigyang diin dito na, lumalampas daw ito sa hadlang ng wika at kultura. Parang universal language, nag-uugnay sa mga puso para sa mas mataas na layunin. Sa kasaysayan nga, may mga tala, di ba? Mga lungsod na nabago dahil sa tuloy-tuloy na panalangin, mga revival, mga personal na pagbabago. Oo, nabasa ko nga yan. Tapos may nabanggit ding konsepto ng dependence o pag-asa. May metafora pa nga galing sa 115.5, di ba? Yung parang sanga tayo na nakakabit sa puno. Na yung lakas natin, yung kakayahan nating magbunga sa misyon, ay nakasalalay doon sa connection natin sa Diyos. Oo, pero importante ring linawin, no? Hindi ito pagiging passive. Hindi yung hihintay ka lang. Ito ay aktibong pakikipag-isa, pag-ayon ng kalooban natin sa Kanya. Kumbaga, isang divine human collaboration. Yung mga effort natin, nagkakaroon ng parang boost galing sa Kanya. May banal na gabay. Okay. So, active collaboration pala. Gets ko na. Dito na ngayon papasok yung medyo mabigat pakinggan na konsepto, yung spiritual warfare. Binanggit sa Efesos 6.12 na yung laban daw natin hindi lang sa kapwa-tao, kundi sa mga espiritual na puwersa. Paano to kumukonekta sa panalangin? Parang nakakatakot isipin minsan eh. Yun nga eh. Pero ang fascinate dito ay kung paano nito tinutugunan yung mga laban na hindi nakikita. Yung mga bagay na madalas hindi kayang solusyonan ng ordinaryong paraan lang. Ang panalangin daw dito, yun yung nagiging tulay para malampasan yung mga espiritual na hadlang at ito rin yung nagpapatibay sa atin sa pag-asa natin lalo na pag mahirap ang sitwasyon, nakaangkla dapat sa kingdom vision. Kalasag at espada, di ba? Yun yung term na ginamit? Oo, yun nga, kalasag at espada. May mga halimbawa rin bang binigay sa Biblia para mas maging konkreto? Meron. Sina Abraham, si Moses, pero yung isang malinaw na example talaga yung sa simbahan sa Antioquia, nasa Gawa 13. Yung bago sila nagpadala ng misyonero, sina Pablo at Bernabe. Oo. Naalala ko yan. Hindi lang sila basta nag-pray. Ang nakasulat, nag-ayuno at nanalangin sila. May focus. Pinapakita nito na hindi lang pambungad o pangwakas ang dasal, kundi ito yung mismong nagbibigay lakas at direksyon sa pagkilos. Kumbaga, nauuna talaga ang panalangin bago ang aksyon. Ito yung nagtutulak sa atin mula sa pagiging reaktibo lang tungo sa pagkilos na may kapangyarihan at malinaw na layunin. Grabe. Ang laki pala talaga ng sakop ng panalangin pag tiningnan sa ganitong perspektibo. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Mula sa mga pinag-usapan natin at sa sources mo, malinaw na ang panalangin ay higit pa sa simpleng paghiling. Ito yung di nakikitang makina, di ba? Isang pagpapahayag ng ating pag-asa at pag-auyon sa Diyos, isa ring pakikibahagi sa espiritual na laban at parang pinakapundasyon talaga ng anumang makabuluhang misyon. Oo. At ang implikasyon nito malawak kasi binabago nito yung pananaw natin sa tagumpay. Hindi lang ito nasusukat sa mga nakikitang resulta, di ba?
kundi pati sa lalim ng relasyon natin at pag-asa sa Diyos habang ginagawa yung misyon. Nagbibigay ito ng katatagan at parang iniimbita ka na makilahok sa isang mas malaking kwento ng pagbabago. Kaya siguro bilang pangwakas na tanong para sa'yo, ano kayang isang maliit na hakbang ang pwede mong gawin ngayong limo para maisama itong mas malalim na pagtingin sa panalangin sa sarili mong misyon? Kahit ano pa man yan, trabaho, pamilya, komunidad. Paano kaya, posibleng mabago yung pagharap mo sa mga hamon kung susubukan mong tignan ito sa ganitong lente? Ayun, isang bagay na siguro maaari mong pagnilayan.